Si Prinsesa Lois at ang nakatagong Belle. Sa kaharian ng kaninya, kung saan bawat aso ay may royal na titulo at personal na butler, naninirahan ang pinakamarangya sa kanilang lahat, si Prinsesa Lois. Si Prinsesa Lois ay isang mabalahibo at kulay kayumangging Maltese na may hilig sa karangyaan at mata para sa mga pinakamagarbong bagay sa buhay. Ang kanyang kastilyo ay puno ng pinakamalambot na unan, gintong laruan, at pinakamasasarap na pagkain. Ngunit may isang kapintasan si Prinsesa Lois, hindi niya pinapahalagahan ang maliliit na biyaya sa kanyang buhay. Tuwing umaga, sa unang sinag ng araw na humahalik sa mga pader ng kastilyo, nagigising si Prinsesa Lois sa tunog ng mga ibon na masayang kumakanta sa labas ng kanyang bintana. Pero sa halip na matuwa sa kanilang himig, nagrereklamo siya sa ingay na nakakaabala sa kanyang pagtulog. Ang kanyang personal na butler, si Sir Lucas, ay nagdadala ng kanyang almusal gamit ang isang gintong mangkok, pero madalas itinataas ni Lois ang kanyang ilong at humihiling ng mas bonggang pagkain. Isang araw, isang misteryosong liham ang dumating sa kastilyo. Ang sobre ay gawa sa pinakamagandang pergamino at tinatakan ng isang wax paw print. Nakasulat, "Mahal na Prinsesa Lois, inaanyayahan kitang dumalo sa taunang Royal Kinane Festival sa Enchanted Forest. Mag-ingat, sapagkat may nakatagong hamon na tanging ang pinakamapagpasalamat na aso lamang ang makakatalo." Lubos na gumagalang ang dakilang Wooster. Naintriga at bahagyang naakit sa pangako ng isang hamon, nagdesisyon si Prinsesa Lois na dumalo sa festival. Isinuot niya ang kanyang pinakamagarang tiara, ang kanyang pinakabunggang balabal, at umalis kasama si Sir Lucas. Ang Enchanted Forest ay isang lugar ng hiwaga, puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at tunog ng kaluskos ng mga dahon. Nagtipon ang mga aso mula sa lahat ng sulok ng kaninya, bawat isa ay umaasang sila ang makakatuklas ng hamon ng dakilang Wooster. Sa pagsisimula ng kasiyahan, lumitaw ang dakilang Wooster, isang sinauna at matalinong beagle, sa harap ng karamihan. Maligayang pagdating, mararangal na mga aso, kanyang tahol. Ang hamon ay simple ngunit malalim. Nakatago sa kagubatang ito ang isang mahiwagang bell. Ang asong makakahanap at makakapatunog nito ay bibigyan ng isang kahilingan. Pero mag-ingat, tanging ang tunay na mapagpasalamat sa maliliit na biyaya lamang ang makakakita nito. Natawa si Prinsesa Lois sa pagiging simple ng gawain. Isang bell? Gaano ba kahirap maghanap ng isang bell, naisip niya. Pumasok siya sa kalaliman ng kagubatan, pinagmamasdan ang anumang kumikinang o kumikislap. Lumipas ang mga oras, ngunit walang bakas na mahiwagang bell. Pagod at naiinis, naupo si Lois sa isang damuhan. Sa oras na iyon, isang maliit na daga na nagngangalang Millie ang dumaan, may dalang maliit na acorn. "Kumusta, Prinsesa?" bumulong si Millie. "Bakit ka malungkot?" "Hinahanap ko ang mahiwagang bell, at hindi ko ito matagpuan kahit saan," pagalit na sabi ni Lois. Tumagilid ang ulo ni Millie. "Baka naman hinahanap mo ng sobra. Minsan ang pinakamaliliit na biyaya ay nasa harapan lamang natin, at kailangan lang nating buksan ang ating mga mata upang makita ang mga ito." Napabuntong hininga si Lois, pero nagdesisyong magpahinga sandali at manood kay Millie. Napansin niya kung gaano kasaya si Millie sa kanyang simpleng acorn. Nagsimulang mapansin ni Lois ang kagubatan sa bagong pananaw. Ang paraan ng pagpasok ng sinag ng araw sa mga dahon, ang banayad na pag-ihip ng hangin, ang bango ng mga ligaw na bulaklak, lahat ng mga ito ay mga maliliit na bagay na hindi niya pinahalagahan. Habang siya ay nakaupo roon, pinapahalagahan ang kagandahan sa paligid niya, may napansin siya. Sa tabi ng kanyang paa, nakatago ang pinakamaliit at pinong bell na kanyang nakita. Hindi ito marangya o kumikislap, ito ay simple at maganda. May halong pagtataka at tuwa, kinuha ni Lois ang bell at pinatunog ito. Isang malambing na tunog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Lumitaw ang dakilang Wooster, may kislap sa kanyang mga mata. "Binabati kita, Prinsesa Lois," kanyang sabi. "Natuto kang pahalagahan ang maliliit na biyaya sa buhay. Ngayon, maaari kang humiling." Sandaling nag-isip si Lois at pagkatapos ay nagsabi, "Nais ko na lahat ng aso sa kaninya ay matutong pahalagahan ang maliliit na bagay, tulad ng natutunan ko." Ngumiti ang dakilang Wooster.
Isang matalino at marangal na hiling talaga. Mula sa araw na iyon, nakilala si Prinsesa Lois hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang bagong natutunang karunungan. Pinahahalagahan niya ang bawat pagsikat ng araw, bawat pagkain, at bawat sandali na kasama ang kanyang mga kaibigan sa kaninya. Ang kaharian ay namulaklak sa kasiyahan dahil natutunan ng lahat ng aso na pahalagahan ang pinakamaliliit na biyaya sa kanilang mga buhay.